Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, happy ka ba? O baka nalulungkot ka? Magandang itanong, bakit ka nalulungkot? Dahil ba may problema ka? O baka nararamdaman mong nag-iisa ka sa buhay? Mga kapatid, pag tayo nalulungkot, normal lang. Pero kapag nagtatagal ang lungkot, hindi na normal yan. May problema na sa buhay mo. At kapag lumalalim ang lungkot, lumalaki ang ating takot, isa lang ibig sabihin, humihina ang ating pananampalataya sa Diyos. At anong pananampalataya? Ito'y paniniwala na hindi tayo nag-iisa. Yan, nalulungkot ka, kaya nag-aalala ka, kasi akala mo, ikaw lang ang mag-isang humaharap sa mga pagsubok ng buhay. Mga kapatid, huli nating hilingin ang tulong ng pagpapala ng Diyos. Palakasin niya ang ating pananampalataya, ang ating tiwala sa Kanya. Para malampasan natin ano man ang mga haharapin nating problema o mga pagsubok sa paparating na linggong ito. At para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. awan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roon ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" Tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon
at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kang Kristo pumisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi na malagad kay Jesus, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin, at hindi na patalimhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangan tanungin ni numan. Dahil dito naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Alam niyo po ba kung sinong pinakadelikadong tao sa mundo? Who is the most dangerous person in the world? Siya po ba yung nakadroga, yung nakahay, walang kontrol sa kanyang sarili? Maaari po. Siya po ba yung taong punong-puno ng galit, konting kibot lang, nananakit? Maaari din po. O baka yung taong desperado na sa buhay, yung walang trabaho, walang pera, walang direksyon, at handang gumawa ng masama para lang mabuhay. Posible din po. Pero ayon po sa maraming spiritual writers, ayon din po sa maraming psychologists, isa sa pinakamapanganib na tao ay ang taong nag-iisa at nalulungkot. The most dangerous man or person is the lonely man, the lonely person. Because remember this, loneliness changes a person. Kapag
matagal na nag-iisa ang isang tao, unti-unti nagdidilim ang isip niyan. Nawawalan siya ng pag-asa. Minsan, pati pagmamahal sa sarili, nawawala na. Meron po silang dinala na isang lalaki sa akin, pinapa-counseling. Nadidepress daw po itong lalaki, nagpapakamatay. Kaya kinausap ko po siya, one-on-one. At tinanong ko siya, bakit ka nalulungkot? At kinuwento po niya sa akin, minsan sa trabaho niya, mag-isa lang daw po siya. Dinala daw po siya sa warehouse, maghapon nakakulong siya sa warehouse, doon siya nagtatrabaho. Wala po siyang makausap, wala pong tumutulong sa kanya. At kung man pong break time, magme-merienda, magla-lunch, pag nag-uusap-usap daw po yung mga ibang katrabaho niya, hindi daw po siya makarelate sa kanila. Hindi po siya makapasok doon sa kanilang pinag-uusapan. Nung pong kinausap ko yung misis niya, doon ko po nalaman yung totoong dahilan bakit nalulungkot itong lalaki. Yun pala, namatay yung best friend niya. Pagkabata-bata pa lang po, mga 30 years old, naatake po sa puso. At sabi ng misis niya, natatakot daw po itong kanyang asawa na baka siya ang sumunod. Sabi po ng asawa nitong lalaki, magsimula daw po nung nawala yung kanyang kaibigan, bigla daw po nagbago ng ugali yung kanyang asawa. Tumahimik daw po siya, nawalan siya ng gana, palagi daw po siyang tulala. Opo, nauunawaan natin, maaaring nagluluksa itong lalaki. Nalulungkot siya sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, pero sa tingin ko po, mas nalulungkot yung lalaki kasi nawalan siya ng isang tao na makakaintindi, makakaunawa sa kanya. Nawala po yung taong pwede niyang takbuhan, kausapin, sabihan ng problema. Nawalan siya ng tao na kung saan pwedeng magpasaya sa kanya kapag nabibigatan na siya sa kanyang buhay. At hindi po ba ito ang nagagawa ng pag-iisa at ng kalungkutan? Binabago niya ang isip at pag-uugali natin. Kaya nga po, baka hindi nyo alam ito. Marami sa mga addiction, bisyo, galit, depression, nagsisimula talaga sa loneliness. Yan, napakaganda po kung bubuksan nyo ang Biblia nyo. Sa unang libro nito, sa Genesis, anong ginawa ng Diyos? Pansin nyo, hindi daw po pinayagan ng Diyos na mag-isa ang tao. Sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Kaya gumawa po siya ng partner, katuwang, kasama ang babae. Hindi tayo po ginawa ng Diyos para mabuhay mag-isa. Ginawa tayo ng Diyos para mahalin niya, para magmahal tayo, para makiisa sa iba. Kaya kahit na gaano kayaman ng isang tao, kahit na gaano kaganda ang bahay niya, kahit na marami siyang supporters, fans, followers, kapag wala naman siyang makausap at kapag walang umuunawa sa kanya, malungkot pa rin siya. Amen? At ito po ang ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Sabi ni Jesus that each of you will be scattered to your own house and you will leave me alone. Isipin niyo po yun, yung mga disipulo, alagad, kasama ng ating Panginoong Jesucristo, darating palang panahon, iiwan din pala siya. Mga kapatid, isa sa pinakamasakit na pakiramdam ay hindi naman yung wala kang kasama. Kung hindi, yung kahit na marami kang kasama, ay walang umuunawa sa'yo, walang umiintindi sa'yo. Understand that loneliness is not being alone. Loneliness is a feeling that you are invisible. Ang tunay na kalungkutan ay kapag pakiramdam mo, walang nakakarinig sa iniisip mo, walang nakakadama sa pinagdadaanan mo, at walang umiintindi sa mga paghihirap mo. Kapatid, hindi naman po lahat na nag-iisa malungkot. Di po ba? Kasi minsan, merong mga tao, malungkot sila kahit na maraming mga tao. Pwede kang maging lonely sa pinaka-busy na city. Pwede kang maging lonely kahit na napapaligiran ka ng mga barkada. Pwede kang maging lonely kahit na matagal na kayong nagsasama ng iyong asawa. Minsan darating ang araw na yung katabi mo sa higaan, sa kama, hindi mo na siya kakilala. Hindi ka na pinapansin. Merong mga tao, ka-chat mo araw-araw, pero hindi nila alam, paggabi na, umiiyak ka mag-isa. Napakaganda po nung sabi ng psychologist, si Carl Jung.
Ang sabi po niya, turo niya, loneliness is being unable to communicate the things that are most important to you. Ang tunay na kalungkutan ay kapag hindi mo masabi yung laman ng iyong puso. At meron pong dalawang klase ng pag-iisa o loneliness. Una, yung hindi mo mapahayag yung nararamdaman mo. Hindi mo masabi, may sakit ka, pagod ka na, dahil ayaw mo mag-alala ang iyong mga anak. Hindi mo masabi sa iyong magulang, ayaw mo yung course mo. Kasi ayaw mo silang ma-disappoint. Gusto mong umuwi sa Pilipinas, pero tinitiis mo, nakalayo, nangungulila para sa pamilya mo. Lahat naman po tayo, naghahanap tayo ng tao na magtatanong sa atin, okay ka lang ba? Anong iniisip mo? Anong nararamdaman mo? Hindi po ba gumagaan yung pakiramdam mo pag meron tao na nagsasabi sa'yo, nagtatanong ng ganito? Minsan, hindi naman po palagi pera ang ating kailangan. Hindi naman natin palaging kailangan din ng payo o advice galing sa ibang tao. Ang kailangan lang natin ay taong marunong makinig sa atin. Ang kailangan lang natin ay tao na makakadama, makakapansin sa ating mga nararamdaman. Pero kapag walang nakikinig, kapag walang nagtatanong, kapag walang nagmamalasakit sa iyo, di ba? Diyan nag-uumpisa, unti-unti, nalulunod tayo sa ating lungkot. Amen? Pero ang pangalawang klase po ng kalungkutan, loneliness is holding on to ideas or feelings that you think others will reject. Nakakalungkot din kapag meron kang sikreto, takot, pangarap, plano, hindi mo masabi. Kasi baka pagtawanan ka ng iba, baka ipahiya ka nila, baka husgahan ka nila. Lonely ka. Kasi hindi mo masabi, nawalan ka ng trabaho o baon ka na sa utang. Sa labas, nakangiti ka, pero sa loob, takot na takot ka. Lonely ka kasi gusto mong magsimula muli, gusto mong magnegosyo, pero nahihiya kang magsabi sa pamilya mo kasi baka laitin ka nila, baka hindi sila pumayag. Merong taong lonely dahil may dinadala sila sa kanilang damdamin na baka kung sabihin nila ito sa iba, hindi sila pakinggan. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, sa gitna po ng ating pag-iisa, anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Yes, in the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. Mga kapatid, matatalo lang tayo ng lungkot kung magpapatalo tayo dito. Pero ang mabuting balita, natalo na ng Diyos ang mundo, natalo na ng Diyos ang kasamaan. Kaya bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi ka magpakatatag? Bakit hindi ka magpatuloy? Kung man nag-iisa ka, tandaan mo, palagi mong kasama ang Diyos, lalong-lalo na ang kanyang banal na Espiritu. Oo, hindi man natin nakikita ang Espiritu, pero nararamdaman natin ito. Amen? As Jesus said in the Gospel, He is not alone, but He is always with the Father. Kaya baka nalulungkot ka kasi lumayo ka na sa Diyos. Tandaan mo, may Diyos na nakakarinig kahit hindi ka magsalita. Merong Diyos na nakakakita kahit na hindi ka nakikita o pinapansin ng iba. Meron Diyos na nananatili kahit na iniwan ka, tinalikuran ka ng mundo. Kaya minsan, ang pinakamahalaga, pinakamalaking himala ay hindi naman yung nawawala ang iyong problema. Kung hindi ang himala sa buhay mo, ay yung binibigyan ka ng lakas ng Diyos, bumangon, magdasal, mag-umpisa, magpatuloy muli. Kahit na hirap ka, kahit nasugatan ka na. At yan po ang binibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi solusyon kung hindi presensya. Kaya mga kapatid, sa banal na misa pong ito, huwag tayong matakot na magsabi sa Kanya. Kung ano man ang ating nararamdaman, huwag nating ibabaon ang ating mga sakit at pinagdadaanan. Because the wounds that you hide are the wounds that silently destroy you. Diba yung cancer ganyan? Ayaw mong sabihin, meron kang nararamdaman, nakirot, meron kang nakitang bukol. Pero sa kakatago mo ng iyong sugat, ng iyong sakit, anong nangyari? Lumala. At ngayon mahirap nang gamutin. Your wounds that you hide will silently destroy you. Kaya palagi mong sabihin, pakita mo sa Diyos, ano man ang sakit na iyong nararamdaman. Hindi ka niya pahihiya.
tutulungan ka niya. Minsan, hindi mo kailangan iligtas ang buong mundo. Ang kailangan mo lang ipadama mo sa isang tao na hindi siya nag-iisa. Kung man feeling mo nag-iisa ka, ang mas maganda, huwag kang magtatago. Lumabas ka. Dahil ginawa ka ng Diyos para tumulong sa iba. Kapag nagpatalo ka, mahirap kang tulungan ng Diyos. Pero subukan mo, bumangon ka at dadagdagan ng Diyos ang lakas mo. Kapatid, basta tandaan po natin, kapag nag-iisa po tayo at nalulungkot tayo, mapaalaala sana sa atin, nandyan ang Espiritu ng Diyos. Sasamahan ka niya, pupunuin ka niya ng kanyang grasya, at itatawid ka niya sa buhay na ito hanggang makarating ka sa kanyang kaharian sa buhay magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin ng Kristiyanong paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ng iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong kaluwalhatian. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa pagpapatawad ng mga kasalanan namin, at ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan,
siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapatid, tandaan niyo po, ang pinakadelikado, nakakatakot na tao sa mundo ay hindi po yung drug addict, hindi po yung taong magagalitin, hindi po yung taong desperado o ganid sa pera o kayamanan. Pero nakakatakot po pag ang isang tao ay lonely, pag ang isang tao ay nag-iisang nalulungkot. Hindi po lahat ng nag-iisa ay nalulungkot. Sino po ang nalulungkot na nag-iisa? Sila yung mga taong ramdam nila, hindi sila nakikita, hindi sila nauunawaan, natatakot sila na kung papakita nila ang totoo nilang iniisip, nararamdaman o pag-uugali, na baka sila ay laitin, husgahan at hindi mahalin. Pero ang mabuting balita, kahit na tayo'y nag-iisa, nandyan palagi ang Espiritu ng Diyos. Nakita po nila sa pag-aaral na nakakabawas daw po ng stress ng tao, yung tinatawag na self-talk. Di po ba minsan kinakausap natin ang ating mga sarili? Ginagawa niyo po ba yun? Pag mag-isa kayo, ano yung sinasabi niyo sa sarili niyo? Alam ko yung mga iba sa inyo, medyo negatibo yung sinasabi sa sarili. Di po ba? Pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, ay, ang taba mo. Di po ba? O kaya, anong nangyari sa'yo? Bakit tumanda ka? Di po ba? No? Pero, may magandang self-talk. Pag naghihirapan ka, sabihin mo sa iyong sarili, kaya mo yan. Magagawa mo yan. Ikaw pa, bilib ako sa'yo. Galing ka. Kahit na ano sabihin nila, kahit na chubby ka, maganda ka pa rin. Diba? Magandang self-talk po yun. Pero alam nyo, meron pang mas magandang pwedeng gawin kapag tayo na-stress, kapag tayo nalulungkot. Hindi lang po self-talk, but talk with the Lord.
Huwag mo nang kakausapin ang iyong sarili. Kausapin mo ang Diyos. Bakit? Ang mabuting balita, nagtagumpay na ang Diyos sa mundo. God has conquered the world. Ang Diyos ang may kapangyarihan. Sino dapat ang iyong kausapin? Yung may lakas. Yung makakatulong sa iyo. Kaya nga, iba yung pakiramdam, hindi po ba? Pagkatapos mong magdasal, pagkatapos mong magsimba. Marami po tayo mga followers na ganyan. Kahit na isolated po sila, nakalayo na sa ibang bansa. Pero saan po sila humuhugot ng lakas? Dito po sa misang ito. Pag mag-isa daw po sila, bubuksan po nila ang kanilang internet, sa cellphone, sa TV. Palagi po nakikisa sa ating banal na misa. At pagkatapos nun, yung kanilang lungkot, napapalitan ng tuwa. Hindi mo kailangan mag-isa. Delikado pag mag-isa ka. Remember that loneliness changes a person. Marami po sa addiction, marami sa depression nanggagaling sa pagiging mag-isa lang. But always be connected, always be with God, and then you will have the strength. Kaya, sana sa maghapon po ito, sa paparating na linggo, practice to talk with the Lord always. Kagising pa lang, please. Wag muna po yung cellphone ang hawakan. Agad, diretso kay Lord. Kahit na nagdadrive po kayo, kausapin niyo po si Lord. Naglilinis kayo ng bahay, naghugas kayo ng pinggan, kausapin niyo si Lord. Bago kayo matulog, kausapin niyo si Lord. Lahat ng inyong naiisip, wag po kayong mahiya na sabihin niyo sa Panginoon at makikita niyo at mararamdaman niyo, gagaan ang inyong loob. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.